Niyo na ba ang inyong kanya-kanyang ama? Kung nandito pa sila, pero God is good. We have a Heavenly Father. Okay. So our topic for today is the divine purpose of fathers. Manalangin po muna tayo. Hallelujah, Jesus. Sa oras na ito, Panginoon, nakikita mo po ang puso ng bawat isa. Siyasatin mo nga po, Panginoon. Salamat po sa buhay at kalakasan na iyong patuloy na ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat na ikaw ang aming Ama na patuloy na nakikita ang bawat isa sa amin at patuloy na may pakialam sa bawat isa. We thank you, Lord, for today. At ikaw nga po ang magsalita sa umagang ito. Gamitin mo lamang ang aking tinig. Itago mo po ako sa iyong krus at ikaw lamang makita, Jesus. At dalangin ko po, O Diyos, sa iyong salita. Nawa ang bawat isa sa amin ay maging handa. Hindi lang aming marinig ang iyong salita, kundi maitanim ito sa matabang lupa sa aming buhay, Panginoon. And as we hear your word today, may we abide in your word. In Jesus' name we pray and we give thanks. Amen. Amen. So the divine purpose of fathers. The role of father is one of the most significant in God's design for the family. So kung walang tatay at nanay, walang pamilya. Fathers play a critical role not only in the upbringing of their children, but also in reflecting God's character and His relationship sa bawat isa sa atin. So, ang ating mga tatay, ang imahe, no? Sabi sa, katulad ng inano dyan na, the creation of fatherhood. Sabi sa Genesis 1:26-27, basahin po natin, ng sabay-sabay. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. So nilikha tayo ng Diyos o yung sansinukob, lalo na yung ating mga katatayan, mga kalalakihan, upang maging kawangis niya. And kasama po rito yung qualities ng pag-ibig ng ating Ama sa langit. Kung papaano siyang nagkikare, nag-aaruga sa bawat isa. And the leadership that are foundational to fatherhood. Kaya fathers are meant to reflect God's authority and His nurturing character sa bawat pamilya na meron tayo. For me, mas dali kong mahalang ang ating Panginoon because I have a father who loves our family so much. Pinakita niya sa amin kung papaano kumilos. Kahit na yung gabi, ginagawa niyang araw para lang ma-provide yung aming mga kailangan bilang pamilya. At siya rin yung tatay na nakagisnan ko, siya rin yung tatay na kapag nagsabi, gagawin niya. Kaya pag sinabi niyang tumigil ka na at papaluin kita, pag hindi ka tumigil, sigurado may palo. Wala nang abog-abog yun. Kaya pag nagsalita siya, kailangan makinig ka na. Or else, aksyon na kagad ang susunod. Pero dahil ako bunso, somehow, minsan lang yata ako napalo ni Amang nung
nagunahan kami sa TV nung kapatid ko, si Kuya Arthur. Tapos, gusto niya basketball, ako naman si FPJ. Hindi ko naman gusto talaga yung si FPJ eh. Kaya lang, pelikula. At hindi ko alam kung nung mga oras na yon gusto ko lang mambuli. No? Tapos, hindi pa ba kayo titigil, makakatikim na kayo. So, pag nilipat niya sa channel nung basketball, 4 pa yata ang basketball noon, ako 7. So, lilipatan kami. Ang layo ng, namin, nung TV. Yung TV-ng Radio Wealth. Alam niyo, yung parang cabinet. Yung ganun, dipindot, hindi naman di remote. So, sa madaling salita, pareho kami nakatikim sa amang ko. At nung nasa taas na kami, sabi, matulog na kayo, sinaradong bigla yung TV. At alam nyo, nangyari, napag-isip-isip ko, napanood ko na pala yun. So, walang katorya-toryang palo. Napalo, pero walang saysay. Gusto lang siguro magkaroon ng aksyon. Alam niyo yung ganon. Pero, yung tatay namin ay, makikita ko na talagang yung is a man of principle. Kaya sa akin, madali ko talagang nakilala ang Lord. At sabi din sa Genesis 2:24, that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. So, sino ang pinapaalis ng Panginoon sa kanyang pamilya? Ang mga ama o ang mga kalalakihan. Kapag nag-asawa na, at iiwan niya ang kanyang ama't ina at siya'y makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isa. So yun ang tinuturo ng salita ng Diyos sa mga katatayan o sa mga kalalakihan. Ang sinasabi po dyan, yung foundation ng family na napaka-importante po ng ating mga katatayan. They are essential in initiating a family unit that reflects a covenant fellowship with our Heavenly Father. Katulad ng ating Diyos, ang kanyang covenant sa bawat isang nilikha niya. Nilikha ka ng Diyos na may purpose. At dapat yun ang nagagawa natin. So bakit nga ba nagkaroon ng mga tatay? Or why did God make fathers? Una, to model to us that He is the Heavenly Father who provides. So, 1 Timothy 5:8, but if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Sa Tagalog, ang sino mang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga hindi mananampalataya. So, malaki ang role na ibinatang ng ating Panginoong Diyos sa mga katatayan. Na kailangan sila ang nagpo-provide sa kanilang pamilya. Amen po ba yun, mga katatayan? So, hindi naman din po sinabi ng kananayan, no? Kundi yung mga lalaki. So, every family need a pillar. So, yun ang una, to model to us that He is the Heavenly Father who provides. He is our Father. Siya ang nagpo-provide ng ating mga kinakain, ng ating tinutuluyan, ng lahat ng ating mga pangangailangan. Amen po ba, mga anak? Kaya ang hirap maging ama. Kaya nga dapat bago pumasok sa pamilya, kasama dyan yung stable na hindi lang ang emotion, spiritual mo, physical mo, lalong higit ang bulsa mo. Kasi malaking role ang kailangan. And every family need
needs a pillar. Ang mga katatayan natin, masasabi nating mga haligi ng tahanan, a strong pillar that they can lean on. Sabi sa Deuteronomy 6:6-9, pakibasa nga po, tayo tayong lahat. Tagalog po. Huwag niyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro niyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan niyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay at kapag naglalakad, kapag nakahiga at kapag babangon kayo. Itali niyo ito sa inyong mga braso o ilagay sa inyong mga noo bilang paalala sa inyo. Amen. Isulat niyo ito sa mga hamba ng inyong bahay at sa bukana ng pintuan ng inyong mga lungsod. Okay, salamat po. So, ang mga katatayan natin din dapat ang nagtuturo sa atin. The ways of God. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kahit na ano daw ang ginagawa natin sa tahanan, dapat na ilalagay yung prinsipyo ng Diyos sa ating mga pinag-uusapan, sa ating mga ginagawa. Amen ba? So, ang ating mga tatay, ang ating kalakasan. Na alam natin, kapag ka nagsabi si tatay, makakasigurado tayong magaganap. Amen po ba? So, number 3, every family needs to be led and be taught with direct instruction. So sabi sa Ephesians 6:4, fathers, do not exasperate your children, instead bring them up in the training and instruction of the Lord. So hindi yung gusto mong ituro lang, kundi instruction na nanggagaling sa ating Panginoon. Dahil kayo ang extension para maparating sa inyong pamilya ang ninanais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa kanila, sa inyong asawa at sa inyong mga anak. Fathers are called to educate and nurture their children spiritually and morally. And they are to guide their children in the ways of the Lord. And number 4, every family needs the strength of the head in order to protect them. So, ang ating ding mga katatayan ang nagpoprotekta ng ating pamilya. Kaya nga kapag tag-ulan, magtatag-ulan na, di ba? Normally, ang mga tatay, ang daming projects niyan. Naniniwala ko yung mga nagtatrabahong mga tatay ng Monday through Friday. Pagdating ng Sabado, katulad ng mga nakikita ko doon sa mga kapatid ko, busy sila during office days. Normally yan, Monday through Friday. Pagdating ng Sabado, mga gawaing bahay. Marunong silang magtanim, magluto, maglaba. Alam nila. So, kaya nakakahiya sa mga kananayan na nasa tahanan lang. Tapos, pagdating ng Sabado at Linggo, mga tatay pa rin ang pinagtatrabaho. Di ba? Pero yun ang extension nung love nung ating mga tatay. Amen ba yon? So they are the one to protect each one. And sabi nga, give them a name with a good name. Ito yung laging naririnig ko sa tatay ko na kailangan ayusin mo ang buhay mo kasi nakasalalay dyan yung respeto ng mga tao sa'yo at doon sa mga magiging pamilya mo. Sabi sa Ecclesiastes 7:1, mga ngaral, Kabanata 7, talatang 1, ang malinis na pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling pabango, at ang araw ng kamatayan ay mas mabuti kaysa sa araw ng kapanganakan. So, yun yung ating mga natutunan sa ating mga tatay na dapat maging aware tayo sa surname or dun sa apelido na ating daladala.
pangangalagaan natin yan. Dahil, pag nasira na yan, wala na. Amen ba? And, yun din ang tinuturo sa atin, na mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa sa maraming kayamanan. Ang paggalang ng tao sa iyo ay mas mahalaga pa kaysa pilak at ginto. It's not enough na maibigay natin ang lahat ng pangangailangan nila, kundi mas maganda na maituro natin the ways of God. Na makita nila yung ating sinasabi, yung lang mga katatayan natin, yung mga sinasabi natin o ipinapangaral natin sa ating mga anak, ay nakikita rin natin sa kanila. At yun yung parang pamana na maiiwan ng ating mga magulang. So dahil maliwanag ang sinasabi dyan sa Proverbs 22:1, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa maraming kayamanan. Amen po ba mga katatayan? And also, kung papansinin nyo, pag nag-asawa si babae, anong dadalhin niya? Meron ba kayo nakitang ang lalaki ang nagpalit ng apelido? Di ba usually, kapag nag-asawa ka, bilang babae, mapapalitan na yan. Kung ako dati, Emily Suarez Cristobal, dahil yun yung may apelido ni Inang at saka apelido ni Amang, mawawala na si Suarez. Magiging Emily Cristobal Balajay na. Kasi nag-asawa ako na ang apelido ay Balajay. Parang nung una, parang Badyaw, no? Dating. So parang ethnic. Ethnic. Pero, alam nyo, dahil siya ay, napangasawa ko ay Balajay, dapat even yung surname niya, mahalin ko. Amen ba? At nakakatuwa, ang sabi ng asawa ko dati, pag dati ang Balajay o Baladhay, H. Kasi yung iba, tatay niya, H eh. Siya, J. So, magkakaiba rin sila. And pero, sa probinsya nila, parang mga hudlom ang dating. Sabi ko, kaya Badyaw, naku, parang nakakatakot. Pero, buti na lang, no? Yung pinalaki na pamilya ng asawa ko ay merong takot na sa Diyos, no? Yun ang malaking kaibahan. Yung the ways of the Lord, yun ang ating ina-apply. At naniniwala ako yung mga Balajay ngayon, pag naano ay meron ng praise. Napupapurihan na yung apelidong Balajay. Amen ba? Kaya kailangan mga katatayan, ingatan natin ang ating apelido. At hindi lang basta apelido yan. Dadalhin yan ng magiging asawa nyo or asawa nyo na. At hindi lang sila. Sabi nga, the wife will adopt your surname, and while the children will inherit their father's surname. Kaya, ingatan po natin ang ating pangalan. Amen ba? Mga katatayan lalo na. So, ano pa? Kailangan, paano natin siya maalagaan, mapoprotektahan, mga katatayan ng ating pamilya? By praying and lifting his family to God. Katulad ni Job, sabi sa Job 1:5, tuwing matatapos ang handaan, naghahandog si Job para sa kanyang mga anak. Maaga siyang gumigising at nag-aalay ng handog na sinusunog para sa bawat anak niya. Dahil naisip niyang baka magkasala ang mga ito at sinumpa ang Diyos sa kanilang mga puso. Ito ang palaging ginagawa ni Job. So imagine niyo every time na mayroong activities ang kanyang mga anak, sino yung nananalangin sa ating Diyos na patawarin yung kanyang pamilya, ang kanilang ama. Kaya mga katatayan, dapat kayo po ang nangunguna sa pananalangin. Hindi lang sa pamilya, ganun din po dapat din sa iglesia. Amen ba? Nawawala yung amen. Ng mga katatayan. So, ano pa po? By walking in righteousness. Sabi sa Exodus 34:6-7, dumaan ang Panginoon sa harap ni Moises at sinabi, ako ang Panginoon,
ang mahabagin at matulunging Diyos. Mapagmahal at matapat ako, at hindi madaling magalit. Ipinapakita ko ang pagmamahal ko sa maraming tao, at pinapatawad ko ang mga kasamaan nila, pagsuway at mga kasalanan. Ngunit pinaparusahan ko ang mga nagkakasala, pati na ang kanilang salinlahi, hanggang sa 3 at 4 na henerasyon. Maimportante po na makalakad ang bawat isa sa atin. Hindi lang ang ating mga katatayan, kundi ang bawat isa sa ating mga anak niya. Dahil hindi lang po kayo ang mapapagpala kapag lumakad kayo ng may katwiran, kundi up to 4th generation, mararanasan po ng inyong salinlahi. Kaya mga tatay, ingatan po natin ang ating pamumuhay. Lumakad tayo ng may katwiran, na may pagkatakot sa ating Panginoon. Amen? And number 5, to demonstrate the Father's unconditional love. So kasama na po dyan, na kailangan na makita ng bawat isa na hindi ka lang namumuhay para sa nais mo, kundi para ikaw ay makita, maging daluyan at maranasan ng iyong pamilya ang katulad ng pag-ibig ni Kristo, ang walang hanggang pag-ibig. Sabi sa 1 John 3:1, isipin ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Dahil sa dakila niyang pag-ibig ay tinawag niya tayong mga anak niya, at tunay ngang tayo'y mga anak niya. Ang dahilan kung bakit hindi tayo kilala ng mundo ay dahil hindi nila kilala ang Diyos. Kung ang bawat isa sa atin ay magiging, lalo na ang mga tatay natin, wala bang nagsuot ngayon ng missionary husband na t-shirt? So, isa yan sa prophecy. At hindi lang basta prophecy, kayo po ang magiging katuparan yan, mga katatayan. Now, wherever you go, you will lead other people to Christ. Amen ba? Dahil papakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga tao. So, pangalawa, una yung po yung the fatherhood, no? The creation of fatherhood. And number 2, the example of fatherhood. Sabi sa Matthew 7:9-11, which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts of your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? So ano po sinasabi rito? Kung yung mga masamang tatay ay ibinibigay ang pinakamainam para sa kanyang mga anak, how much more, sabi dyan, our Heavenly Father give good gifts sa lahat ng mga nangangailangan. Kaya mga katatayan, ang lakas nyo, ang mga ipuprovide nyo sa inyong mga pamilya ay nagmumula lahat sa ating Panginoon. Let us honor God in all your ways. So just as earthly fathers are called to provide for and care for their children, they are to reflect the goodness of God who provides for all His creation. Amen. Ano pa po? Sabi sa Hebrews 12:7-10, endure hardship as discipline. God is treating you as His children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then, ano sabi Dan? Kung hindi ka daw dinidisiplina ng iyong ama, you are not
legitimate, not true sons and daughters of all, at all. So, expectin natin ang pagdidisiplina ng ating mga tatay, mga anak. Dahil kung hindi kayo nakaka-receive ng sermon, ng pangaral, o ng disiplina mula sa ating mga tatay, isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi daw kayo tunay na anak. So, sino hindi nakatikim pa ng disiplina dito? Meron ba? Sa ating mga tatay? O minsan ang nanay ang nagdidisiplina na? Pero dapat po sa tatay yan. Amen ba? At dapat mga tatay, tumayo na tayo. Amen ba? Para sa Panginoon. Because discipline is an essential part of fatherhood. God disciplines us as a loving father, and earthly fathers are called to do the same, guiding their children toward maturity and responsible living. Kailangan po kayo ng inyong mga anak, especially yung mga lalaki nyong anak. Kayo po ang maghahanda sa kanila para sila rin ay maging maayos na ama in the near future kung wala pa po silang pamilya. At ang pagiging father, hindi natatapos kapag may asawa na yung kanyang mga anak. Di ba? Hanggang kahit na nga, yung tatay nga namin, yung father-in-law ko, kahit na yung apo sa apo sa tuhod, sila pa rin minsan ang nagpo-provide. Na dapat ang nagpo-provide na po ay ang mga tatay. Amen ba? So, that's the fatherhood. And last point na nais kong sabihin o ipaalam sa bawat isa sa atin is the heart of our Heavenly Father. Ang puso ng ating Ama. Sino na yung mga tatay ay wala na rito? Taas nga po ang kamay nyo. So marami, no? Sino na lang yung buhay pa ang tatay? Taas ang kamay. So, mag-take time po kayo to greet them or to, mamaya wala tayong cell group para mailabas nyo naman ang inyong mga tatay, mga anak. Amen ba? Pero, minsan pag lumalabas, no, sasabihin ng mga tatay, ako pa rin naman ang taya lagi. Pero, praise the Lord, kagabi, graduation ni Edric, I thank the Lord na dalawa na po yung nakakatapos sa pamilya. Isa na lang, si Eunice na lang. At si Edric, galing sa kanya yung kinain namin. Kaya tingin ko masaya yung tatay. Kasi nag-aabot na siya ng credit card. Pero si Edric, Mami, ito yung 1,000. Tapos mayroon pa akong sweldo kay Daddy. So, hindi naglabas ng pera ang tatay kahapon. Kaya masaya siya. So, sana nga, naririnig ko doon sa usapan kahapon doon sa PICC. Hindi na ako magpapaano sa'yo ha. Hindi na ako magbibigay ng allowance. Sabi naman ng bata, hindi pa po ako nagtatrabaho. So, may mga usapan ng ganon. Kaya, sana pag-graduating din natin ang ating mga tatay, mga anak, sa bulsa. Amen? Kahit na ngayong araw lang, no? Eh, manggagaling din pala yun sa inyo, yung nasa inyong misis na. So, umiikot lang yun. Kaya, pero yun po, the heart of our Heavenly Father. So, sabi sa Psalm 103, verse 13, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Katulad daw ng isang ama, yung pagkalinga niya sa kanyang mga anak, so the Lord has compassion sa kanyang mga anak din na may takot sa kanya. So, fathers are called to exhibit compassion. Hindi lang po yan sa mga girls, no? Sa mga babae.
especially ang ating mga katatayan, ang ating mga kalalakihan. So, hindi lang sila nagpo-provide, nagdidiscipline, but also love, understanding, and empathy, reflecting God's love and compassion to His family and to His fellow. So, inano ko po, alam na natin to sa mga tapos na sa DE. The picture of the heart of our Heavenly Father. Father, F is for forgiving. Ang ating Diyos ay laging nandoon sa side na nagbibigay, nagpapatawad. Katulad nung doon yung kwento ng alibughang anak o the prodigal son. No? Hindi pa dumarating yung kanyang anak, nakita pa lang, nasa malayong lugar pa lang ang kanyang anak na nagkasala, na lumustay ng kanyang kayamanan. Pero nung nakita pa lang, ano ginawa ng tatay? Minsan yung ibang tatay sabihin, bahala siya, lumapit siya sa akin. Hanggat di siya lumingi ng tawad, hindi ko siya patatawarin. Pero ang puso ng ating Ama sa langit, malayo pa, hindi niya na hinintay na makalapit yung kanyang anak. Sinalubong na. At hindi lang basta lumalakad, kundi patakbo. Na nilapit niya ang kanyang sarili sa kanyang anak at ibinigay ang pagpapatawad. So that is our Heavenly Father, always forgiving. Amen. Kaya kung nakaranas man tayo, isa tayo doon sa nakaranas ng harassment or sa mga tatay, God is telling you, He is your Father and who loves you so much. Ang letter A ay affectionate or loving Father. Kaya hindi lang ibinigay ang pagpapatawad sa kanyang anak na nagkasala, kundi ibinalik yung authority. Authority na maging anak na muli. Kaya ano nangyari sa kanya? Yung mga nasayang na panahon nang wala siya sa presensya ng kanyang ama, ibinalik iyon ng kanyang tatay doon sa alibughang anak na nagbalik sa kanyang ama. And sabi nga, nothing you have done or will do that would make me stop from loving you. That is the Father heart of God. Na wala kayong gagawin, wala kayong ginawa or gagawin na makakapagpigil para kayo ay kanyang mahalin. Hindi man siya okay sa mga ginagawa natin, lalo na paglapastangan o hindi pagsunod sa Kanya. But still, hindi tumitigil ang ating Ama sa langit para ikaw ay mahalin. He loves you with an unconditional love. That is the Father's love. Amen. Letter T, truthful. Nasaan na po yung ating Meron po yan, di ba? Nakalimutan ng ilagay. So, being truthful. Kapag ang Diyos ay nagsabi, mangyayari. Hindi lang po siya sa salita, kundi He mean it. Kaya ang Diyos kapag nangako, take your time. Amen ba? So, mangyayari po ang pinangako niya sa kanyang takdang panahon. And hindi lang po siya totoo, kundi ano pa yung natitira sa atin? Letter H. Yung sa Father na tayo. Acronym of a Father. Yung H natin ay Healer and Helper. Sa lahat ng pagkakataon, kapag tayo'y humingi ng kagalingan, ipinagkakaloob niya. Hindi siya nagdaramot sa bawat isa.
As we ask, our Heavenly Father will give. At siya rin po ang patuloy na tumutulong sa atin, lalo na sa oras ng kagipitan. Yung walang-wala ka ng tatakbuhan. He is our only hope. Amen ba? So kaya mga katatayan, hindi natin pwedeng sabihin na ang mga tatay ay kapag umiyak, hindi lalaki. Pero sa paanan ng Diyos, that's the time we can come to Him as a son. Amen ba? And He will hear us. And He will answer us. Letter E. Our Heavenly Father always encourage each one. Sinasabi niya sa inyo ngayon, ano man ang sitwasyon mo, kapatid. He is the cheer of your life. Cheer up, sabi ng Panginoong Jesus sa iyo ngayon. Ano man ang problema mo, sa eskwela man yan, sa trabaho man yan, sa opisina, sa bahay, sa love life, sabi ng Panginoon, cheer up. Amen? So He is our great encourager. Kaya tayong mga katatayan, sabi sa Colossians 3:21, Fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. Hindi tayo ang magiging dahilan para ma-discourage ang ating mga anak, kundi you are the encourager. No? Katulad ng ating Ama, the great encourager, na only God can touch. Diba? Minsan, even your spouse, hindi ka mapatahimik, mapakalma, mapanuto. Pero pagka ang Diyos na ang nag-embrace, naranasan mo na yung pagkilos niya, our Heavenly Father encourage us always. Amen ba? Nag-fail ka man ngayon, ang sinasabi ng Panginoon, time will come. Mangyayari yan. Just go on. Don't quit. Ano man ang struggles mo ngayon, just go on. And He will lift you up. He will sustain you. No, lalo na sa ating mga kapatid na nagdaranas ngayon ng kapighatian dahil nawala ng isang tatay. Inoperahan lang. Masyadong, si Kuya Dave, lahat naman halos siguro nakakakilala kay Kuya Dave dito, no? Nung nagkaroon tayo ng altar call, na yung challenge na who wants to surrender his life to God at para magamit, andito si Kuya Dave. Nakataas yung dalawang kamay. At kitang-kita ko sa mukha niya ang tunay na desire to really please His Maker, His Father. At nakita rin natin siya nung sabi nga, nag-share kanina yung ating mga yung nanay, yung warrior parents, di ba? At saka mga senior couples. So, ang ganda pa ng picture ng mag-asawa ni Ate Lucena at saka so, that is the moment na parang good thing na hindi na-miss ito nung ating ng cell group na yan, no? Ang saya-saya. At si Kuya Dave, napakasaya. Until noong dinalaw namin siya sa hospital, masyadong marami rin palang tama. Meron siyang gas-gas dito, may gas-gas sa ilong, may gas-gas sa katawan, sa kamay, halos lahat. So, ang sabi ko lang sa kanya, Kuya Dave, makikita po tayo sa Father's Day, ha? Pero that is life. During the operation, tumaas siguro yung BP niya. Ninervyos.
hindi na naoperahan. Doon pinapakita sa atin, life is so short to be wasted. But for Kuya Dave, nakita ko yung best moment sa kanya na he gave everything to his maker, to his father. Kaya pagka ganun, parang ang hirap isipin, no? Na hindi na natin siya makakausap. Parang so sudden. But I thank the Lord for his life na naging encourager siya sa akin. And that is our Father. Gumagamit siya ng mga tao para tayo i-cheer up. Marami pong mga leaders sa atin, okay, nakakapag-advise, nakakapag-counsel, nakakapag-pray. Pero totoo po yun. Marami po sa bawat isa sa atin, tinatago na pagkatapos, may pag-iyak din sila. Ang bawat isa sa inyo, I know, may kanyang-kanyang dinadala. But Jesus, our Heavenly Father, encourage each one. Don't quit. Keep on going. I am with you. I will never leave you. I will never forsake you. That is the heart of our Father in heaven. And letter R, He is our rebuilder and restorer. Sabi nga, pag napapansin niyo po ba, pag masyado na kayong pagod sa araw, na-exhaust kayo, kahapon, na-experience ko po yun, na kumakain pa lang, pero parang gustong-gusto ko ng matulog. Nagdi-dinner kami. At kailangan ka na matulog. At parang akala ko kahapon, hindi ko na kayang makatayo ngayong umaga. But God is so good. He always restore each one. Kapag nakatulog tayo ng konti, panibagong lakas na naman ang pwede nating maipaglingkod, magawa. Amen ba? So, every day we experience God's restoration. Amen po ba? Especially to our physical bodies. Alam na alam natin because the grace of God is new every morning. That is the faithfulness of our Lord. He is our great restorer and rebuilder of our lives. Nothing more, nothing less. And to our conclusion, fathers have a divine purpose entrusted to them by God. They are not just providers, but are called to be nurturers